pahinga. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hil Albarracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili nito dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Wastong pangangalaga sa ating mga katawan. Iba't ibang karamdaman, paano nga ba maiiwasan? Dekalidad na doktor, paano nga ba malalaman? Pilipinas, narito na ang mga mahuhusay at lehitimong doktor sa programang Ang Galing Mo, Dok! Ang galing mo, Dok! Ang Galing Mo, Dok! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama. Dito po ang programang Ang Galing Mo, Dok, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Isang oras ng talakayan tungkol po sa ating oral health. Siyempre, kapartner natin sa ating programa tuwing linggo, hatid sa atin ng Unique Toothpaste. Graduate po siya ng Maagang balitaan. Agang usapan sa mga issue at balita kasama si Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama. Dito po ang programang Ang Galing Mo, Dok, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Isang oras ng talakayan tungkol po sa ating oral health. Siyempre, kapartner natin sa ating programa tuwing linggo, hatid sa atin ng Unique Toothpaste. Graduate po siya ng UP Manila noong 2008. Past President po ng Parañaque Dental Chapter. Ang ating friendly dentist na kapartner, Dr. Mia De Jesus. Doc Mia, good morning.
Hello, isang magandang umaga sa lahat na nakikinig ng Ang Galing Mo, Doc. And of course, ACS, magandang umaga. Magandang umaga, isang talakayan na naman, Doc Mia, ang ating pagsasaluhan ngayong Sunday morning at para samahan tayo sa ating discussion ngayong umagang ito, makakasama po natin Philippine Dental Association Incorporated Negros Oriental Chapter President, Negros Dentist of Negros Oriental State University, and meron po siyang clinics sa Bartizal Dental Clinic at Dumaguete City, Negros Oriental. Kasama natin si Dr. Rovelyn Joy Rico Bartizal. Dr. Rovi, good morning! Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rovi. Salamat po sa pag-invite sa akin today. Ayan, at dahil taga-Oriental Mindoro, pwede mong batiin sila, Doc, sa inyong dialect dyan sa Oriental Mindoro. Negros Oriental, I'm sorry. Negros Oriental. Sa mga taga-Negros Oriental, mayong buntag din yung tanan. Yan lang Ayan. po. Mayong buntag, no? And Doc Mia, sabi ko nga makakasama natin si Doc Roby na presidente ng chapter ng Negros Oriental PDA, no? So, Doc Roby, kwentuhan mo naman kami, no? Bilang head ng Philippine Dental Association dyan sa Negros Oriental. Kamusta po ang oral health situation dyan sa inyong lugar? Sige. Salamat po sa question, ma'am. Sa kabuuan po, nananatiling habon ng oral health sa maraming komunidad ng Negros Oriental. As for now, marami pa ring mga bata at matatanda ang may mga dental caries or may sakit sa gilagid at pagkawala ng ngipin dahil sa kakulangan ng regular dental check-up at tamang oral hygiene. Sa ilang malalayong barangay, limitado rin ang dental health services. Gaya na lamang po nung last naming napuntahan, recently lang po, ngayong July, pumunta po kami sa Planas Gifingan at most of them po is first time po na napuntahan ng isang dentista. Kaya masasabi ko na sobrang limited ng access ng when it comes to dental services. At ang Negros Oriental Dental Chapter ay nagsisilbi sa iba't ibang lungsod ng munisipalidad ng lalawigan. Correct me if I'm wrong, merong mga 24 na municipalities po dito, including po yung Siquijor. At kabilang ang Dumaguete City at iba pang government units sa Negros Oriental sa pakikipagtulungan ng mga pampubliko at pribadong mga dentista. Pag sinabi mong Negros Oriental, parang Doc Mia, kung makikita mo sa mapa, parang malaki ang nasasakupan nila, Doc Rovi, no, na chapter, napakalawak ng Negros Oriental. And sabi pa nga niya, kasama pa ang Siquijor dito, tatawid ka pa. Nagbabarko ka pa or magbabangka ka pa. Kilala lang natin, Dumaguete. Oo, no. Doc Rovi, nabanggit mo rin kanina yung isang lugar na walang access talaga sa dentista. So, kamusta po yung sitwasyon ng mga oral health nila doon, Doc? Actually, yung napuntahan po namin, talagang medyo masabi ko na severe, Doc, kasi marami talagang ipinasira na. So, kailangan talaga ng oral or dental education, especially sa parents, na dapat pala, kasi yung idea nila doon is, tsaka napupunta ng dentista pag masakit na yung ipin. Oo, kaya pupunta pa sila around an hour din sa lungsod para makapag-dental. But unfortunately, parang sa hirap siguro ng estado nila doon, kaya nag-ano na lang sila, baka may mga dental mission. But ito first time yon na napuntahan talaga namin, ma'am, yung lugar. Ilan taon yung pinakamatanda na first time niyang mapuntahan ng dentista? May nag-approach sa akin, ma'am, like 18 years old siya. Like hindi pa siya pa-check ng dentista talaga. Meron silang parang quack doctors. Parang yun yung parang narinig ko sa kanila, ma'am, na nakakapagbunot daw, hindi daw parang illegal dentist kumbaga, ma'am. Oo. Illegal dentist, pero
ang gamit yung mga dahon ng bayabas. Oo, Gano'n. parang herbal, ganyan, herbal Dok. lang. Oo. Nakakalungkot, Doc Mia, no, Doc Roby, na straight from Doc Roby nga, sabi niya, may mga areas pa rin na ganito sa Pilipinas talaga na walang access sa dentista na hanggang umidad ng 18 years old. And yun nga, they tend to go to mga ano na nga, mga doctor quack nila, 'di ba? Para sa kanilang oral health needs, 'di ba? So, In a way, hindi sila informed Mm-mm. Di ba? Oo. Hindi na nila alam. Yeah. Pero I have to say, yung 18 years old, hindi lang yan sa probinsya or sa mga areas na hindi napupuntahan ng dentista. Mm-mm. Even sa private clinic, may makikita ka talaga na 30 years old, first time niya magpa-dentista. May mga ganun din, ha? So, alam mo yun. Pero ibang usapan na rin talaga yun. Kasi I think in those places dyan sa Negros, nalilito kayo, Oriental. Negros, hindi talaga sila napupuntahan. Talagang mahirap yung access, di ba? Unlike here in Manila, marami namang access talaga. Kaya lang, hindi nane-neglect lang talaga yung oral health. So, Doc Roby, anong ginawa niyo doon, Doc, sa community na yon para matulungan sila, no? Since sabi mo nga, wala talaga silang access sa dentista. Actually, pinili ko po yung lugar, Doc, kasi inline din po siya sa Nutrition Month. So, mag-ano ako ng parang dental education, at the same time feeding program at free na fluoride application para sa mga bata. Kasi yung main target po namin doon is mga daycare. So, meron din yung parents nila, kasama din doon. Kaya pumunta po kami doon para mag-give ng dental education po talaga sa kanila. So, yung sitwasyon nila, Doc Roby, since walang access sa dentista, may mga toothbrush naman ba? Maayos ba yung mga toothbrush? Kasi sa mga nakarang episode namin, pag pumupunta sila din sa mga far-flung areas, talagang yung iba, may narinig kami ito, isang pamilya, parang isang toothbrush ang pinaghahati-hatian. may mga ganong worst situation about toothbrushing, no? So, kamusta po ang, awareness naman nila pagdating sa proper toothbrushing? Sa proper na toothbrushing po, parang hindi po talaga like everyday sila nakakapag-toothbrush. Tapos, parang mas ngayon pa lang po nila nalaman yung proper toothbrushing po talaga, kung paano po gawin. So, mabuti po talaga na napuntahan namin sila doon, ma'am. Nabanggit nga din kanina ni Doc Mia. Doc Mia, sabi mo nga, hindi lang yan sa mga probinsya nangyayari na kahit walang masyadong access, mas kumbaga acceptable. Pero dito sa Metro Manila, may mga ganun pa rin, Doc, 30 years old, hindi talaga nakapunta sa dentista. Talaga may na-encounter ka, Doc? But I think the oldest, ako meron pa rin talaga. I think the oldest na experience ko na never pa nagpunta sa dentist. And first time was around mga 34. Yun yung oldest. But I will not be surprised kung may mas matanda pa. Sa totoo lang. Kasi especially yung mga edad na medyo older, medyo mas mas hindi aware. Tanong natin si Doc Roby. Doc Roby, dyan naman sa Dumaguete, kamusta yung practice ninyong mga dentista? May mga ganun din ba? Mas marami ba? And malakas ba yung inyong mga services dyan sa Negros Oriental? Sa Dumaguete po or sa Negros Oriental chapter po, patuloy na umuunlad ang dental practice sa mga dentista. Mas marami na ding pasyente ang nagiging mulat sa kahalagaan ng preventive dental care. Ngunit marami pa rin ang nagpapatingin lamang kapag may matinding pananakit or 'di ba emergency. Patuloy ding nasasanay yung mga dentista namin dito sa pamamagitan ng CPD or continuing professional development upang makasabay sa mga new technology or pamamaraan ng dentistry. Gaya lamang ng mga bago ngayon, yung mga implant, parang ganon. Actually, yun nga yung next question ko kagaya na rin ba, Dok, ng ibang probinsya na talagang marami nang naghahanap ng mga ganong klaseng services, veneers, implant, marami na ba, Dok? Actually, marami po, Dok, dito, Dok, especially sa mga foreigners or 'di ba yung iba galing sa
like OFW, dito sila magpapagawa, parang ganyan, ma'am. Ayan. So, babalikan natin itong ating talakayan. Kasama po natin si Dr. Rovelyn mula po sa Philippine Dental Association Negros Oriental Chapter. Magpapatuloy po itong ating talakayan hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Nagbabalik ang mga friendly medical broadcasters. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po ang ating programa, ang Galing Mo Doc, hatid pa rin po sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Kasama po natin si Doc Mia at si Doc Rovelyn mula po dyan sa Negros Oriental, Philippine Dental Association. Nabanggit nga ni Doc Rovelyn, no, talagang marami pang mga areas talaga na kinakailangan ng tutok ng pagbibigay awareness, di ba Doc Mia, ng pagpunta sa mga komunidad para talagang matulungan yung ating mga kababayan, no, na mapangalagaan ng kanilang oral health. So, Doc Rovi, bilang isang dentista, ano yung pinaka-biggest challenge nyo? No? Nakikita mo, lalo na sa inyong chapter dyan sa Negros Oriental, pagdating po sa oral health? Siguro yung biggest na challenge ay yung pag-give po ng mga informations regarding po sa oral health po natin, kasi hindi yung iba kasi po may ano na po kasi sila thinking or may own ano na po sila regarding po sa oral health. So at yung sabi po kanina, limited usually yung access sa mga sa ating dental services. So yung medyo kulang po kami dito sa government dentist po. Kaya yung access na medyo limited. Usually mga government kasi government dentist yung nakakapag-access usually doon sa mga lugar na yun. Tapos limited pa yung government dentist. Kaya I think yan po yung biggest challenge po ng mga dentist po namin, or biggest challenge po sa chapter po namin, yung paano namin maano yung gusto naming ipahatid, especially sa mga underserved areas. Parang ganyan po. Ano pa naman, no? Parang sulubusin ko na itong tanong ko kasi
every time na meron, lagi kasing nirereklamo na ang mahal magpa-dentista. Alam mo yung mga ganun. Ang lagi namin sinasabi, pumunta sa government dental clinic. So sa inyo namin lagi binabato. So, paano nyo sila hinahandle? Kasi parang merong mga, may mga focus kayo on community na underprivileged, na talagang walang access. Pero kailangan yung i-handle yung mga pasyenteng walang budget for pambayad. dental services. Kasi sa inyo namin lagi binabato eh. Lagi namin sinasabi dito, meron namang mga dental clinics ang Government. Hindi na lang kayo pumunta. Actually, mostly po sa mga government dentists, ang ginagawa na lang po like namin or sa iba pa naming mga kasama na sa government is sinischedule na lang po namin yung over appointment na lang po talaga kasi parang nagiging 1 versus 100, parang ganun yung atake every day. Totoo naman. Tapos imagine parang bunot usually. Bunot. Tapos everyday. Kaya mainam na lang po, Dok. Mainam na lang po, Dok, na i-schedule na lang po talaga sila. By slot So, na lang. So open pa rin naman talaga ang government. Syempre, kailangan nyo maging open to those na underprivileged. Tapos, kailangan lang magpa-schedule. Yun lang. At medyo may konting tiyaga talaga dahil Pila. Medyo challenge siya, Dok, kasi parang ilan lang yung gustong mag-work sa government. Pero ilan lang din naman, ilan lang din kasi yung opening. Oo, kaya nga po. Ilan lang din yung opening. So, kulang na kulang ang dentist sa government clinics. Yes, kasi Dok, tatanungin natin yan kumbaga ano yung mahalagang role ng gobyerno pagdating dito sa kumbaga oral health awareness na ito, yung pagtulong lalo na sa mga probinsya. So, Dok, sa tingin nyo ba ano ang kumbaga ang pinaka natutulong or maitutulong ng gobyerno pagdating po dito sa inyong mga proyekto? Sa mga projects po sa government po, Ano yung role ng government when it comes to oral health, lalo na sa mga dentista po na nagtatrabaho sa mga government agencies? Siguro po yung role ng government is just to mainly support if ano po yung mga projects na gusto i-render ng isang government dentist, kagaya na lang po ng pagbibigay ng mga libreng consultation, basic treatment sa mga health center at hospital. Like pag ano na lang din po ng mga libreng toothbrush, toothpaste, or medicines na kailangan po sa mga tao po, or mga sa school-based oral health programs gaya ng oral examination at health education, mga community outreach at dental mission sa mga underserved areas, or pagsusulong na lang ng oral health promotion at disease prevention. Kailangan pong makipagtulungan ang lokal na pamahalaan, paaralan at iba pang organisasyon po para mas successful yung gagawin po na project or event or any mission po na ma-render ng isang government dentist po. Kasi nga sabi ni Doc, yung mga services ba sa government clinics, like kunyari, magpapa-cleaning, magpapapustiso, libre po ito or may bayad? Para sa mga Actually po sa government, usually ang nare-render lang po na service, Doc, is mainly parang tooth extraction lang. So yun lang ang pinaka-libre at available na service, Doc? Mostly. Yun lang yung nagiging available. Hindi lahat. Kasi kagaya ko po sa university dentist po dito sa Norso, doon po is cleaning tsaka bunot. At free consultation na lang din po at free na medicines. So usually yung mga pasta, yung mga pustiso, talagang nire-refer na lang siya sa mga private clinics. So kumbaga very limited din, Doc Mia, yung services. Parang kami nagre-refer kami sa public
Tapos lagi tayo nagsasabi na last option yung bunot, ha? Last option. Wala pa yung bono. Tapos yung public dentist at private clinics refer. So, I think there should be a compromise there din, no? Yeah. Kailangan talaga gawan na rin ng solusyon yan in the next few months or years. And of course, isang katok din sa ating gobyerno na talagang bigyang pansin, 'di ba? At magbigay ng pondo sa ating mga dental clinics, 'di ba? Yung mga public dental health clinics. Yung pondo yung kailangan po. Aside sa pagdadagdag ng mga items for public dentists, 'di ba? Magdagdag ng mga equipment, 'di ba, Doc Mia? And budget nga para sa mga procedures na kailangan gawin para hindi lang bunot, hindi lang basic clinic yung magawa para sa ating mga kababayan, no? So, Doc Rovi, dyan ba sa inyong lugar sa Negros Oriental, aling age group ang mas nangangailangan feeling mo ng oral health talaga na education and dental services sa mga nakikita nyo po, especially yung mga pumupunta sa mga public health dental clinics? I think po mga age 4 years old to 8 years old, parang ganyan. Kasi usually nasisira na kasi yung mga molars nila at the early age. Parang dapat po mag-start po yung dental education po sa mga parents po nila. Dapat maging aware yung parents nila para mas matulungan po yung mga bata nila. Tapos parang bonus na lang if mga na sila 8 years old, parang nakakaintindi na sila. So, dagdag kaalaman na lang din po yung mabibigay ng mga dentista sa kanila po. So, dapat po mas yung mga parents nila mas ma-well-educate po when it comes to our oral health. Ayan, dapat well-educated talaga, no? Yung ating mga magulang, especially yung mga hindi nga masyadong afford talaga magpa-dentista. So sabi nga nila, hindi naman mahal magpa-dentista, di ba, Doc Mia? Especially kapag basic lang naman na cleaning talaga. Pag nasira na, yun na yung medyo magastos na part. Ayan, ha. So babalikan po natin itong ating talakayan. Kasama pa rin po Doc Mia, si Doc Rovelyn Joy Rico Bartersal ng Negros Oriental PDA chapter. Magbabalik po ang ating talakayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
Nagbabalik ang mga friendly medical broadcasters. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po ang ating programa, ang galing mo Doc, rin po sa atin ng ACS Unique Toothpaste, and kinakamusta natin yung oral health situation ng Negros Oriental. So Doc Rovi, isa sa mga sabi nga natin kanina, napakalaki ng Negros Oriental yung may tawid pa hanggang Siquijor sakop niyo yun. So isa ba yun Doc sa mga struggle nyo, and as of this moment ba, ilan na ang mga members mo dyan sa Negros Oriental Dental Chapter? Dito po sa Negros Oriental Chapter, mga almost 200 na po ata yung members. Hindi ko lang po sure if ilan po talaga yung counting po. I-confirm ko pa. Basta parang around or near 200 po yung members po ng Negros Oriental Chapter. So marami na rin, Doc Mia. Marami na ba yung Doc Mia? Oo. Para sa isang chapter. Yeah, madami-dami na rin for provincial, no? Pero kasi malaki yung Oriental eh. So, obviously, kulang pa rin siya. Dahil ang dami pa rin inaabot. Yes. So, Doc Rovi, sa mga nanonood po sa atin bilang presidente ng Negros Oriental Dental Chapter, ano-ano po yung mga proyekto, ma'am, na nakalinya pa sa inyong pamumuno para matulungan yung inyong mga komunidad dyan sa Negros Oriental? Actually po, meron pong naka-line po na projects na po or mga missions po. Kasi may mga parang partnership po na nangyayari. Nagsisend sila ng email or message sa akin na makig-partnership, parang medical dental mission po yung atake niya po. Sa incoming, meron po tayong mga dental missions, libreng bunot, check-up, at oral health consultation po na mangyayari po siya ngayong September 13 sa Tayasan po, Negros Oriental. It is a medical and dental mission po. At meron pa po kaming mga plans na mag-dental mission po, but still ongoing pa po yung process. At meron din po tayo oral health dental campaigns sa mga paaralan at komunidad po. Just recently po, we had dental education, feeding program, at free fluoride application po sa 2 schools po, yung Planas Daycare Center, Dihulnga, Negros Oriental, at sa Matuog, Tayasan, Negros Oriental Daycare Center din po. Nag-ano po tayo doon, inline po siya sa Nutrition Month. At po sa continuing professional development seminars at scientific meetings para sa mga miyembro po. At meron din po kaming incoming pinaprocess pa po namin with the help of the Board of Trustee Chairman, si Doc Sandra Dael, yung cleft lip and palate surgery po. Isa po yun sa project ng Negros Oriental Dental Chapter. Tapos, meron din po kaming kinukontinue ko po yung projects ng ibang past presidents po namin. Kagaya lang po yung Reef Dome, yung artificial po na yung artificial na reef para helping to restore the damaged marine life, to grow corals and protect the coastal areas. Meron na kasi pong na-establish yung isang president po namin, si Dr. Chev De Mihilio, yung Reef Dome po. Kaya plan ko po na i-continue pa rin yun, because I think po helpful po siya, especially po sa coastal areas po ng Negros Oriental. At aside po doon, ano pa ba yung ibang projects? Meron din po kaming wellness na activities, like kagaya po ng fun run na mangyayari po siya August 2. Oo, fun run po na activity, tsaka pickleball tournament para mas
maano pa yung mga members natin. Hindi lang puro trabaho, like meron ding sports na activity na nakaka-help din sa mental health, tsaka in total health na lang din po. Kasi kung titignan mo, Doc Mia, talagang very diverse, no? Yung mga approach ng ating... kasi parang iba-iba eh. Meron sa coral reef. Yes. May pickleball, may sports. Parang inaano ko na lang po yung term, parang ini-enjoy ko po yung term. Parang ganun po. Ano yung magagawa po sa term ko, yan lang po. Like, hindi ko na po pinapressure or walang pressure pong nagaganap po within me. Yung ano lang po, kung ano lang po yung kaya ko po sa term ko, talagang gagawin ko po. Kasi, especially yung mga dental mission, kasi kahit hindi po ako active the last time sa PDA, sumasali din po ako talaga sa mga dental mission to really serve the community. Yan po talaga. So parang naging bonus na lang din po na naging officer ako ng chapter namin kasi mas madali ko po siyang magagawa. Parang ganun po. Ayan. Himay-himayin natin yung mga projects na nabanggit ni Doc. Napakadami. Pero simulan natin sa mga pinakapangunahin. Sabi niya nga sa mga daycare schools, 'di ba? Nag-partner kayo, feeding program. Bakit sinasabay ng mga dentista talaga ito sa Nutrition Month? How important it is talaga na yung nutrition in partnership with oral health, 'di ba? Awareness lagi po ang ginagawa ninyo, ma'am. Oo. Kasi para sa akin po, hindi po kasi lahat ng mga bata like well-informed like yung parents nila. So talagang inaano ko na lang po na ma-introduce yung dental education at the same time sa pag-introduce din po ng tamang nutrition. Kasi nagsa-start kasi sa bibig always yung pagkain. Kaya kaya inline po talaga siya when it comes to Nutrition Month. So, ayan Lalo na sa bata, no? I think lalo na sa bata, very important kasi dyan nagbibuild ng habits eh. Dyan mo sisimulan, ano ba yung kakahiligan niyang kainin? Sweets ba? Yung matatamis ba? Yung mga, or yung mga nutritious food. Diba? So, dun mo mabibuild yung habit. So, habang bata pa lang, kasabay ng pagturo ng proper brushing, dapat maturuan din sila kung ano yung dapat nilang kainin para hindi masira yung mga ngipin nila, no? Ayan. So, Doc, nasabi mo din nga kanina na napakaraming mga pumipila sa mga dental clinics na pampubliko, no? So, usually ba, Doc, ano ba yung mga gusto nilang ipagawa kapag pumibisita sila sa ganun? Or baka narinig ba nila sa programa namin? May mga kailangan ba silang for aesthetic needs? May mga ganun din ba, Doc? Or karamihan talaga sumasakit na yung ngipin kaya pumupunta sila sa inyong mga clinics? Karamihan po, Doc, pumupunta po pag masakit. Mostly. Yun yung pinipilahan po talaga kasi masakit na yung ngipin or gusto nang magpabunot. Kaya mas mabuti po talaga na meron po tayong mga preventive na education or preventive oral health na makapagtulong po na mabigyan po sila ng knowledge para hindi po masira yung mga ngipin nila in the future, para hindi po sila pupunta ng clinic or any na government na hospital ba yun or dental na may dental services na laging bunot ng bunot kasi nagsa-start po talaga siya sa young. Pag hindi po naingatan ng parents or hindi guided yung bata ng isang parent or parents nila when it comes sa oral health, talagang sumusunod siya, Doc. Parang nagdo-domino effect siya. So, Doc Rovi, ano ang usual na dahilan bakit late na sila pumunta sa dentista? Ano ba ang madalas na dinadahilan ng mga pasyente na bakit ngayon lang sumasakit na ngayon ka lang pumunta? Ano ba yung nag-hinder sa kanila? Ma'am, yung reason nila is walang pera, walang Number budget. Oo, as yung ipaano na lang daw nila is ikain na lang, parang ganun po, ma'am. But not all naman po, ma'am, kasi yung iba naman is natatakot. Like yun yung main reason nila na ayaw nila pumunta ng dentista kasi natatakot. Yung iba din po, ma'am, akala nila na pupunta lang sa dentista pag
masakit na yung ipin. Like, wala po silang knowledge it comes sa dapat twice in a year pupunta or mag-visit. So, dapat po talaga, education po talaga, health education. Kasi in the clinic, like in my personal clinic naman, talagang minsan hindi sila aware. Or paminsan, hindi lang nila, hindi aware sila na may dentista, aware na kailangan pumunta ng dentista, pero parang hindi na nila naisipan na, magpa-cleaning nga. Alam mo yun? Kaya paminsan kapag pagpupunta sila sa clinic, tapos sobrang daming calcular deposits, yung napakakapal na mga dumi, tapos pag tinanggal mo na, parang dun nagugulat sila na parang, ay, ito pala dapat yung feeling. Magaan pala. Di ba? Nakakatuwa rin naman yung mga ganon. And from then on, kailangan ma-educate mo na itong mga pasyenteng to na dapat every 6 months nagpupunta ka na sa dentista. Kaya abot na ganyan kadami yung tinatanggal natin. Di ba? Oo, correct. And wag masira yung mga ngipin nyo, ninyo kakailanganin ng pasta, ninyo kakailanganin ng root canal, at kung ano-ano pang procedure, di ba, para mailigtas ang inyong mga ngipin. And sabi nga, kung nasa mga public hospitals kayo, no choice, kundi bubunutin na lang talaga, Doc Mia, no? Kasi yun lang yung available di ba? And, kumbaga, aesthetically, pangit pag nawalan ka ng ngipin. At the same time, yung function mo, hindi mo na talagang, kumbaga, hindi na masarap kumain pag walang ngipin. Yun yung ating dun So, yan po yung ating tinatalakay ngayong umaga tungkol pa rin po sa oral health. Kasama natin si Doc Rovi mula po sa Negros Oriental at Doc Mia. Magbabalik po ang ating programa na hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Magbabalik po kami pagkatapos lamang ng ilang paalala. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Nagbabalik ang mga friendly medical broadcasters. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po ang ating programang ang galing mo, Doc, hatid po pa rin po sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Kasama po din po natin si Doc Roby Batarsal ng Philippine Dental Association, Negros Oriental Chapter. And na-mention niya kanina, napakaraming mga activities and projects, Doc, no? Pero siguro, Doc, kung meron ka talagang gusto mong tutukan na proyekto para sa inyong community na maipush, ano yun, Doc? Sa aming community po sa Negros Oriental Chapter, siguro po yung mga libreng bunot, dental missions, siguro yun po siguro yung mas tutukan ko, especially po sa mga areas na medyo limited yung access when it comes to dental services. So, paano yung mga limited access, Doc? Yun nga, ito yung tanong ko, parang, ano ba yung limited access na yan, Doc? Like, tatawid ka ba ng river? Parang ganun, Doc. Kasi walang aryang maganda? Oo, kasi yung napuntahan po namin, talagang tatawid ka po ng ilog. Oo, para talaga yung mga ganyan, ano? Kasi may mga nakakita ko mga vloggers. Isa sa mga favorite vloggers, may nagluluto siya sa malaking kawali. Tapos binibigyan niya yung mga food sa mga, pinapamigay lang niya yung food sa mga, kung mga ano niya, mga native. Talagang yun ang ginagawa niya, talagang tumatawid siya sa ilog, talagang rough road, ano?
So may mga lugar pa rin talaga na ganun. So, Doc Ruby, dalhin mo naman kami. Usually kapag ganun, Doc, dumadayo kayo sa ganung lugar. Ano yung programa nyo usually, Doc? And paano yung sustainability nung pagbibigay awareness ng tungkol sa oral health dun sa mga kagaya nun ng mga community? Doc, pwede pa ulit, ma'am? Ayun, Doc, kapag bumibisita po kayo doon sa mga lugar na kagaya nun, na mga far-flung areas, yung tatawid ka pa ng ilog, usually, Doc, ano yung program na ginagawa nyo? Paano kayo nag-a-assist, nagkumukuha ng mga pasyente? Ano po yung mga binibigay nyo? May pa-seminar po ba kayo? Kinakausap nyo ba yung mga magulang? And paano po yung sustainability, Doc, nung awareness na gusto nyong maiparating sa kanila? Actually po, ma'am, nagko-coordinate po talaga una kami sa barangay officials, barangay captains, or any or any sa local government po or within the municipality po. Bago po kami pupunta doon, bali nag-ano ako ng letter kung ano yung pakay namin, like for the example, for dental education, tsaka free fluoride application, like especially sa mga bata. Tsaka, usually yung dental education po kasi, ma'am, talagang parents po talaga yung main target po namin. So, dapat po, meron talagang parents na nandun. Kaya nagpapaano din po kami ng mga parents consent. Especially po if nagpapa-free fluoride kami, pupunta po doon. Yung mga dental missions naman po is, usually may partnership po kasi siya na before namin siya gagawin. Like meron pong magkikipag-partner po kami sa medical para medical tsaka dental mission po yung mangyayari. Para hindi lang po sa ipin yung marirender na service, tsaka na lang din po yung sa health po talaga. So, usually po, nagbibigay po kami ng dental education, like proper toothbrushing, or dapat twice in a year, mag-visit ng dentist. Like mga basic lang po na pwede pong magamit nila or baka hindi po nila nalaman na importante po yun. So usually yun yung ginagawa po namin, ma'am. Yung nagpupunta po kami doon, nagbibigay po ng mga free toothpaste or toothbrush or 'di ba, aside po sa mga dental mission po yung mga bunot, aside po doon, ma'am. Yan po yung mga usually ginagawa namin pag pupunta po kami sa mga ganun na areas. Tsaka, Doc Mia, makikita mo talaga na itong mga dentista natin from Philippine Dental Association, no, talagang sila yung nag-e-effort, diba, to have partnership para marating itong mga areas na ito. So, Doc Ruby, sa inyong chapter ba, marami bang active o baka gusto mo yung manawagan na talaga na for the LGUs to support or other sponsors sa mga upcoming projects nyo para doon sa mga ganong klaseng area na talagang walang access sa mga dentista? Sa chapter ko naman, as chapter po namin, ma'am, is meron naman po talagang mga active na mga dentists when it comes sa pag-render ng service sa mga underserved areas. Nag-ano na lang po kami na sana suportahan pa po kami ng mga LGUs or baka meron pong mag-sponsor ng para sa dental mission. Pwede po yun, ma'am. Kasi magastos din. May gastos din talaga. Oo. So, Doc Ruby, ano naman yung parang pangmatagalan na plano ninyo dyan sa Negros Oriental para talagang matulungan na makapagbigay ng awareness para sa oral health? Siguro po yung pangmatagalang namin is matagalan na mga plano kasi usually dito po kasi sa chapter binabantayan yung mga daycares yan yung mga bata after a year binabalikan sila. Ganyan po. Especially yung fluoride treatment. Kung effective ba yung naging proyekto na meron po kaming actually project po dito ng mga past president po namin, like sa Dawin, may isang community po doon, like binabalik-balikan po talaga, but sa term ko po hindi ko pa po nabalikan. So, baka aga pa naman ang term. Aga ang panahon. At saka, Doc Mia, sabi mo nga, pag sa school, sa
starting them young like that, talagang yun yung sustainability din nila. Na bata pa lang sila, matutunan silang mag-toothbrush, diba? Importansya ng oral health. ng masustansya. Wag matakot sa mga dentista kasi isa daw yun sa mga naging rason bakit hindi talaga nagpunta sa dentista at all ang mga tao, diba? So, talagang yan yung reality, Doc Mia, no, ng hindi lang sa Negros Oriental, kundi sa buong Pilipinas, even dito sa Metro Manila. Actually, ang curious pa nga ako kasi di ba pinupuntahan nyo itong mga kababayan natin na hindi maka-access sa dental clinic. So, nakapunta kayo doon. Meron na ba silang effort na sila naman ang pumunta sa dental clinic? Lumuwas. Diba? Oo, Doc. Actually, Doc, meron na po talaga. Oo. So, effective, ibig sabihin, di ba? Oo. Kasi usually, like sa isang municipality, Doc, like outside Dumaguete, like may isa lang na dental clinic or dalawa lang. Yun po. Kaya medyo masasabi kong limited talaga yung access. Parang nagiging siyang 1 versus 1,000, parang ganyan po. Kasi nga 1 versus 100 exactly, lang. sa Dumaguete City, Doc. Kasi sa Dumaguete City, maraming dental clinics na dito, Doc. Pero outside Dumaguete City, like for example, sa Gihulngan, 2 lang. Tapos City, Gihulngan City. Oo, 2 dental clinic lang. Like sa din po, like sa Ayungon, isa lang yung dental clinic. Tapos ang laki din po ng Ayungon. Sa Tayasan. Diba? Alam mo, parang mananawagan ka na sa mga bagong graduates ngayon Doon kayo magtayo ng clinic. Doon kayo magtayo ng clinic. Dahil wala kayong kalaban. So, ayan So, sa mga nakikinig po sa atin, especially dyan sa Negros Oriental, at sabi nga ni Doc Mia, kung wala kayong budget, may mga public dental clinics, pero yun nga, medyo kailangan yung magpa-schedule ng tiyaga dahil pila talaga. Pero more than anything else, para hindi bumisita sa dentista kasi masakit na yung ngipin, Doc Rovi, ano pa yung mga dapat nilang tandaan sa pangangalaga ng ating oral health? Dapat po nilang tandaan, siguro ang pangunahing paalala, yung basic, magsipilyo ng ipin nang hindi bababa sa 2 beses sa isang araw gamit ang fluoride toothpaste. So meaning, mag-toothbrush 2 times a day. So like 2 to 3 times a day. Tapos dapat alamin din ang content ng fluoride ng toothpaste na dapat nasa 1,000 to 1,500 na ppm. Tapos gumamit din po ng dental floss at iba pang interdental cleaning aid araw-araw kasi mostly sa mga patients hindi alam yung dental floss na kailangan po siyang gamitin araw-araw. Tapos bawasan na lang din ang pagkain at pag-inom ng matatamis lalo na sa pagitan ng pagkain. At magkaroon ng dental check-up, mas mainam like twice in a year, so every 6 months. Tapos turuan ng mga bata ng tamang oral hygiene habang bata pa upang maiwasan na ang dental problem sa hinaharap. Lagi po nating tandaan na ang mabuting kalusugan ng bibig ay mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan ng ating katawan. Ayan, maraming salamat Doc Rovi at sa inyong dedikasyon at sipag sa pagbibigay po ng serbisyo dyan sa inyong mga community sa Negros Oriental. Doc, maraming salamat at baka may mga announcement ka, Doc, saan kayo pwedeng i-follow para sa mga upcoming events po ninyo? Sa Negros Oriental Dental Chapter, meron po kaming upcoming event, the first scientific seminar and induction ceremony. Mangyayari po siya this coming August 18, 2026 sa Tierra Alta Santorini Hall, Valencia, Negros Oriental. So, iniimbitahan ko po ang lahat ng Negros Oriental Dental Chapter na mga dentista na hopefully makapunta po kayo sa event kasi meron po tayong mga galing na speaker at the same time, mangyayari din po ang induction ceremony ng ating mga bagong officers. Ayan, maraming salamat to Dr. Rovelyn Joy Rico Bartesal ng Philippine Dental Association Negros Oriental Chapter. Thank you, Doc. And of course, sa ating kapartner, Doc Mia. Thank you so much.
Thank you and maraming salamat again sa ACS. Nakakarating kami kung saan-saan dito sa Pilipinas. Yes, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin mula Negros Oriental hanggang Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok. Ang programa pong ito ay hatid pong muli sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Ako po ang inyong nakasama, Faith Salazar Clamor. Magandang tanghali na po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.